Wala pong nagtanong, no, sa akin, pero muntik pong ma-scam si Boss Ray, no? Muntik po tayo madali ng phishing scam. Okay? Ito lang po, itong araw na to, alas 7 ho, to be exact, parang oras ba siya? Mga 7:06 po, no? Actually, dalawang beses tumawag. Mamaya ho, i-discuss natin kasi kaya ako gustong i-discuss ito sa inyo is para makaiwas ho kayo. No, kasi lumalaganap na naman ho talaga. Tsaka paiba-iba sila ng nagiging magaling sila sa social engineering eh. No? Kaya po dito sa video na to, malalaman nyo po kung ano yung sinabi sa akin at malalaman nyo po kung ano po yung ginawa ko. Okay, pero bago ho yan, disclaimer po muna, hindi po ako abogado. Ako po yung maniningil, lahat po na sinasabi natin sa ating video is based on my experience at syempre po, sa ating pagsasaliksik at sa pagtatanong rin po sa ating mga kaibigang abogado. At isa pa po, hindi ko po kinukonsinte ang hindi pagbabayad ng utang. Dahil ang utang ay responsibilidad na dapat po nating bayaran. Ang hindi po ako pabor ay dun sa maling pamamaraan ng pagpapautang at maling pamamaraan ng paniningil. Okay, ito po i-share ko sa inyo, no? Around 7:06, no? In the evening, ngayon pong araw, no? Today is Thursday. May tumawag po sa akin babae. Yung boses po niya, no, yung dala niya sa sarili niya is kala mo talaga taga-bangko. Okay? Talagang magaling, no? Ngayon, tinanong niya kung ito nga si Boss Rai, so sinabi ko, yes, tungkol po saan ito. So nagpakilala siya na empleyado siya ng bangko at sasabihin niya raw sa akin na papalitan daw yung aking credit card. Okay, so sabi ko, bakit? Kasi bago pa lang naman yung card ko, di ba? Kasi may bagong safety feature daw ngayon yung yung credit card, no? At kailangan daw na malaman ko kagad para ma-process kagad nila. Sabi ko, okay. So sabi, ang bagong feature daw ng credit card is pangalan na lang ang nakalagay tsaka yung card number pero wala na siya nung validity date tsaka CVV. So sige ka ako, buti ka ako naisip niyo 'yon, sabi ko gano'n. Kasi wala akong duda eh, di ba? Tapos nung sabi niya sa akin na ganito po sir ang gagawin natin, no? Sasabihin ko po yung yung card number ninyo tsaka yung details ninyo, mag-confirm lang kayo. Over the recorded line daw. Sige ka po. So, sinabi niya yung card number ko, bu. So, sabi ko, aba, legitimate to sa loob-loob ko, di ba? Kompletong pangalan ko. Tapos, yung kompletong maiden name ng nanay ko. Pati date of birth ko, alam. Okay, sabi ko, yes, lahat naman, nag-confirm ako. Tapos sabi, ito sir, bibigyan kita ng bagong, validity date. Pero sabi mo muna sa akin yung old validity date mo para mabigay ko sa iyo to. Okay, sige. Sinabi ko yung validity date ko, tapos siya naman nagbigay ng bagong validity date. Tapos nagbigay siya sa akin ng 3-digit number. Okay? Tapos yung 3-digit number daw na yun daw yung ilalagay ko dun sa aking online banking. Oops, saglit. Ninervyos ako dun. Kasi may involved na online banking eh. Diba? So, ngayon, nung makahalata na ako, sabi ko, bakit ganun? Diba? Hindi naman dapat involve ang online banking kasi credit card na pinag-uusapan eh. Kasi papalitan yung card eh. Di po ba? Kasi ganito, maputol ko doon, isegue ko ng konti. Kasi, kaya ko alam yon na hindi dapat i-online banking yun. Kasi, muntik na rin ho ako maano dati sa kasi, tawag dito, yung, ako ng airline ticket. So, online, nag-apply ako. Kaya lang, nung kinuha yung mga details ko, walang nagko-confirm. Kaya ninervyos ako, tumawag agad ako dun sa bank na i-cancel yung i-hold yung, i-block yung card ko kasi baka mamaya na-scam ako. So, buti wala pang transaction, na-block nila. Kaya po alam ko na walang online banking. Okay, so balik ho tayo, no? Balik tayo dun sa Tapos, sabi niya, habang pinaprocess niya daw yun, no? Gusto ko raw bang magpa-increase ng ng credit limit, sabi ko. Credit limit increase. Sige po, sabi.
Tapos sabi niya pa, yun daw ano ko, yun daw points ko, ba't di ko daw ni-redeem? Pwede naman daw yung convert sa cash kesa daw sa item. Kasi pagka daw item, katumbas daw nun 3 points. Samantalang pagka cash daw, yung 1 point, 1 peso. Sabi ko, okay, sige, di ano. Para sa akin, bale ano lang eh. Pero nagdududa na ako eh. Diba? Ngayon, nung pinapa-open niya na, yung ano ko, yung online banking ko, kunwari, hindi ko siya naririnig. Sabi ko, hello po, hello. Tapos pinatayan ko. Tapos in airplane mode ko siya. Okay. So, in airplane mode ko na siya, tumawag na ngayon ako dun sa bangko. So, sinabi ko lahat yung nangyari. So sabi nung kausap ko, nako sir, ano po yan, phishing scam po yan. Okay, so sabi ko, kung ganun pala, paki-block yung aking card. Okay? Para hindi wala siya magawang ano. Tapos paki-check na rin, baka mamaya may naging transaction na. So fortunately naman, wala. Wala naman naging transaction. So to cut the story short, na-block na yung card ko. And then, after that, sinabihan ako nung customer service na kung may tatawag ho sa inyo ulit, huwag nyo na lang pansinin. Yun ang yung pagkakasabi sa akin. So, tinapos na po namin yung tawag doon kasi na-block na nga naman. Tapos may na-receive akong SMS, na-block na nga yung aking credit card. Okay, so, maya-maya, around 7:42, tumawag na naman siya. May pakain na ako noon eh. Sabi sa akin, sir, sinagot ko. Di ba, ang bilin sa akin nung customer service, wag ko sagutin. Eh, matigas ang ulo ni Boss Ray. Sinagot! Sinagot ko. So ngayon, sabi niya, sir, ano po ba nangyari? Naputol po yung tawag natin. Nalobat po ba kayo? Sabi ko, actually, naka-charge ako. Ginagawa ko na lang ng dahilan. Charge ako, tsaka kumakain, pwede tawag ka na lang mamaya. Hindi po, saglit na lang naman po eh. Paki-open na lang yung tapos i-code nyo na lang yung binigay ko sa inyo number. So sabi ko, na ako, alam niyo yun, yung para matapos na lang, sabi ko, tigil na natin to, na-report naman na kita. Tapos sabi niya sa kabilang linya, anong na-report? Saan mo ako na-report? Sabi ko, sa pulis Pangkalawakan, para lang lang. Tapos nagalit, minura ko. O di, siyempre, minura ko din. Nagkaano kami. Tapos sabi niya sa akin na, kahit na-report mo na yung credit card mo, yung bank account mo, bank account number mo, nasa akin naman. Sabi ko, ano gagawin mo? Kukunin ko na yung laman. Di kunin mo kung may makukuha ka, sabi ko. Wala namang kakong laman yan. So, di ganun yung kaya sinabi ko. Tapos, binaba niya na ako ng telepono. Pero bago niya ako babaan, minura muna ako. So, okay lang. So, tawag na naman ako sa bangko. Pagkatawag ko sa bangko, so sinabi ko ulit na baka po pwedeng paki-check yung account number ko, yung savings, no? May laman yung konti-konti lang. Siguro parang nasa 500 data. So, sabi ko, kung checkin ko baka mamaya may naka-access. Kasi nga, ganun ulit, tumawag ako kanina baka na-compromise yung ko. So, ganun lang po yung sinabi ko. Then, sabi, wala naman. Pero, nakakausap na ako doon sa kanilang fraud department. Okay? So, nagantay ako siguro mga 1 minute. May tumating na tawag na galing nga fraud. So, kinausap ako, inimbestigahan, ganun ulit, inimbestigahan na naman. So, sinabi ko sa kanya ulit, yung sinabi ko sa inyo kanina. And then, sabi sa akin, baka daw meron ako nasabing OTP, meron ako binigay ng OTP, may binigay akong login details. Actually, sabi ko, hindi ko nga alam na, o hindi ko na matandaan yung login details ko eh. Sabi ko gano'n eh. Tsaka wala akong ibibigay ng OTP. So, sabi niya, okay po. Tapos, sabi niya, may check-in lang ako sa bank account niyo. Tapos, may check-in daw siya dun sa online banking. So, fortunately naman, wala pong kakaibang nangyari. So, pero, ang naka-block ngayon yung credit card ko tsaka yung ATM ko. Although yung ATM hindi ko naman po talaga siya masyadong ginagamit dahil wala naman talagang laman, di ba? So, ang kagandahan lang po doon sa ginawa ko is na-report ko kaagad. So, ngayon ito po, kaya ko po sinasabi sa inyo to kasi para in the event na may mangyari sa inyo, na ganito, alam niyo po yung sasabihin. Wag ho kayo matataranta. Keep your composure. Pagka may hinala na kayo,
babaan nyo na lang po ng telepono. And then, i-report nyo pa rin po dun sa bangko nyo. Tumawag kayo dun sa customer service para agaran po ma-actionan. Kagaya po nung pinagawa ko, pinablock ko yung credit card, tapos sila naman po, para wala daw po mangyari, binlock din po yung aking bank account. So, para wala nga naman daw pong access na yung mga tumatawag po sa atin. Kasi, iingatan po natin yung ating hard-earned money. Okay? Kagaya nung sa akin, credit card, hindi ko naman talaga pera yon. Kaya lang, syempre, pagka na-access nila yon, di ba? Sino magbabayad? Ako. Kawawa po si Boss Ray. Di ba? Hindi ko naman napakinabangan, tapos ako magbabayad. Kaya ho, yun yung sinasabi ko sa inyo. Sino man po yung may mga credit card dyan, no? Wag na wag ho kayong magbibigay ng OTP, any details po, no? Regarding do sa credit card, lalo yung CVV, no? Tapos, ano pa ba, yung mga login details nyo po or login credentials, wag nyo ibibigay. Mapa-SMS yan, mapatawag o mapa-email, wag ho kayong magbibigay. Pati ho yung mga links, wag nyo i-click yan. Yan ho yung sa, kabilin-bilinan mo sa akin nung taga-fraud department po, nung aking, bangko, no? Tapos, syempre, kaya ko rin yung sinasabi sa inyo to kasi halos parehas na parehas ang ginagawa nitong mga bugo katabusadong online lending apps. 'Di ba? Sabi nga sa inyo, 'di ba? Scammer yang mga yan. Bakit scammer? Scammer in a way kasi niloloko kayo eh. Hindi man kayo ang hinihinga ng pera, pinadadalan man kayo, pero yung pamamaraan po ng kanilang proseso, parang scam eh. Or scam na nga eh. 'Di ba? Kasi nga niloloko kayo eh. 'Di po ba? Kaya iba yung ingat po tayo, no? Regardless yan kung dyan sa mga bugo katabusadong online lending apps na yan o dito sa mga phishing scam na to. Kasi laganap na po talaga. No? Tapos nga po pala, nung tumawag, no? Sinabihan ko pa siya na, lumabang kayo ng parehas. Kasi, biruin nyo, hard-earned money, no? Ng mga kagaya ho natin. Tapos, i-scamin lang nila. Di po ba? Tatawa-tawa lang sila, ginagastos yung perang pinaghirapan natin. Di po ba? Buti na lang talaga, malakas akong makiramdam. No? Mahihirapan ho sila sa akin, sa totoo lang. Pero syempre, hindi pa rin natin alam dahil magagaling ho sila magsalita eh. No, yun ho ang iwasan natin. Napakagagaling po nilang magsalita. Kaya po tayo, iba yung ingat. I hope na-share ko po ng maayos itong aking karanasan. Magre-request lamang po ako sa inyo na pakisuportahan po sana yung aking mga social media account sa YouTube, Facebook, and TikTok. Hanggang sa muli po, yun lang.